Anong problema? Okay, so dapat tinatapos na yung mga activity kasi magpapatong yan. Ngayong week, meron na kayong gagawin ulit. Pag di nyo ginawa yung mga masusunod, yung mga nakaraan, magpapatong yan, so dadami gagawin. Okay, kaya dapat ginagawa nyo na yung mga learning task nyo na nakapost. So check nyo ulit yung mga classroom, tingnan nyo lahat ng learning task. Kapag nakapagsagot na kayo, hindi nyo na mabubuksan yun kasi isang beses na kayo pwede mag-try. Okay? Medyo maulan na nga. So, let's start. Lesson number, by the way, kung maalala niyan, yung mga discuss natin last week about sa PE, ano yung mga naalala nyo? What's the answer? Pass na lang po. Skill-related components, sir. Skill-related components. Okay, ano pa? Sir, physical fitness. Okay, Health-related, sir. Health-related. Ano yung naalala yung mga components ng physical fitness? Flexibility, agility, muscular endurance, muscular strength, body composition, sir. Okay, so yung lesson 1 natin is physical fitness. Lesson number 2 is yung goal setting. Napaka-easy lang, pero importante rin yun. Then yung pangatlong lesson natin last week is all about exercise program. Okay, so nakapagawa na ba learning, learning task number 4 yata yan. Or 3, yung paggagawa yan ng exercise program. Tapos kayo doon? Di ba po? Hindi pa po. Di ba? At meron ba kayong gagawin pa bagong activity, matatambakan kayo. Okay, so let's start our next lesson, lesson number 4. Okay, i-present ko lang. Ano na, nakikita? Apo. Okay. So, our lesson for today is, meron tatlong lesson, dalawang lesson ngayon, lesson 4 and lesson 5. So, lesson 4 is all about track and field events. So, by the way, sino ba dito yung mga player ng athletics? Meron ba ditong player ng athletics? Sir, si Giancarlo. Anong events, athletics? Hindi Ano po. nilalaro? Wala player dito ng athletics or track and field? Sir, yung takbuhan, wala. Takbuhan. Okay. So, pero nakapanood na kayo ng mga laro sa athletics or sa track and field? Apo. Ano yung mga nakapanood nyo? Yung hindi makagamit ng mic, pwede kayong mag-chat or mag-comment. Ano yung mga nakapanood yung event o napapanood nyo sa track and field or sa athletics? Volleyball, sir. Baseball. Yun yung mga nakapanood nyo. Pero ibang event yun, ibang sports yun. Okay? Kasi Usain Bolt. Yung mga runner, okay? 500 meters sprint. Okay, so yun ang di-discuss natin, yung iba't ibang klaseng track and field events. Okay? So yung mga nilalaro lang sa track at yung nilalaro sa field. So let's start. Sir, soccer. So dito na tayo sa konting history lang. So yung track and field or yung athletics, tingnan ng pasulat. So ang athletics, tsaka yung track and field, isa lang yan, parehas lang yun. Okay? So ang athletics ay galing sa salitang Griego or Greek word na athlon. Ang ibig sabihin ay contest. So paligsahan ang ibig sabihin ng athletics. Okay? So kasi dati ang PE, ang athletics ay early century pa yan ay
marahas, patayan. Pag mahina ka, sabi nga nila battle of the fittest, kapag mahina pa ang katawan, madali kang mamatay kasi patayan ng panahon na yan, yun ang form of entertainment. Na kapag pinaglalaban-laban nila yung mga bihag, yung mga ano nila, mga katulong, mga alipin, tapos yun ang matutuwa sila pag nakakita na nagpapatayan. But hanggang sa na-develop, naging paligsahan na lang na hindi na kailangan nagkaroon ng na mayroon pong mamatay, paligsahan na lang. Kaya nagkaroon ng mga Olympics. So ayun. Okay? So ayun ko, napanood yun na yung Gladiator na movie sa isang Coliseum. Okay? So next. Organization, huwag na yan. Dito na lang tayo sa mismong track and field. So ito yung mga event na dapat nilalaro lang sa oval. Pero sa atin, meron tayong makikita meron tayong makikita baseball, meron tayong football na makikita. Pero dapat, ang nilalaro lang sa oval is yung mga track and field events. Okay? Like running, throwing, and jumping. So ito, yung oval. So ilang meters meron sa isang ikot sa oval? 100 meters. Ilang meters yung isang ikot sa oval? Sino mga sagot? 100 meters, sir. Ang isang buong ikot sa oval ay 400 meters. okay, 400 meters. Kasi yung 100 meter, isang straight lang yan. Okay? Another 100 yung curve. Another 100 yung isang straight. And another 100 yung isang curve ulit. So, bali 400 meters yung isang ikot sa oval. Okay? At sa loob, so dito yung high jump. Dito naman yung pole vault. Mamaya, discuss natin isa-isa. Dito naman yung triple tsaka long jump. Then, sa bandang gitna, dito naman yung mga throws. Yung discus throw, yung hammer throw. Dito yung shot put, at dito yung javelin. So, discuss natin yung mga yan para sa mga hindi para pag nakapanood na kayo ng mga athletics events, so mauunawaan nyo. Okay? So, baka hindi natin alam, baka meron pa dito maging player ng athletics. So next, kinds of start, wag na to. Ito na lang tayo sa running event. So ano yung mga alam yung running event? Yung mga dito, yung mga athlete. So akala natin, pag nanonood tayo ng running event, akala natin takbo lang sila, takbuhan. Pero iba't ibang klase yun. Okay? So tingnan natin. Mayroong tatlong klase. Mayroong short distance, mayroong middle distance, at mayroong long distance. So isa-isa natin yung mga event na yun. Ito muna tayo sa short distance. Sa short distance, meron tatlong event. So, merong 100 meter, meron 200 meter, at merong 400 meter. Isang ikot. Yung tatlong yan lang yung short distance. Yung mga sprinter, yung mabibilis tumakbo. Pero mabibilis mapagod. Okay? So, yan, sa mga short distance or yung sprint, tatlo lang yon. 100 meter, yung isang straight lang. Then 200 hanggang paliko. And then, etong 400, isang ikot yon. Okay, yan yung short distance. Then pangalawa, meron tayong middle distance. Ito yung tamtaman. So merong 800 meters. Ilang ikot yung 800 meters sa oval? Dalawa. Okay, dalawa. At meron din tayong 1,500 meter. Ilang ikot yan? 1,500 meter. Tatlo po. Tatlo po. Ilang ikot? Tatlo pa lang. Ang isang ikot ay 400. Sir, alas Sir, apat o kalate? Sir, 240. Apat po. Ang Sir, isang apat ikot na ay 400. Ang dalawang ikot ay 800. Ang tatlong ikot ay 1,200. So, bali kung kukupitin natin ay 3 at 3/4. Okay, so kulang ng 100 meter sa 4 na ikot. Kulang-kulang 4 na ikot ang 1,500. Okay, so kaya nyo ba yun? Sabihin natin 4 na ikot, kaya nyo ba yun? Takbo? Hindi po. Di, sir. Okay. Hindi, sir. Ito naman, sa long distance, ito yung mahaba ang takbuhan. Ito yung malalakas ang resistensya. Okay?
So, meron 3,000. O, ilang ikot kaya yung 3,000? Ang dami nun. Di ba? So, kaya nyo ba yun? 3,000. Ilang ikot pa yung 3,000 meters sa oval? Palagay nyo ilan? 3,000. Yung mga pito. Pito sa lahat. Okay. Pito at kalahati. Pito at kalahating ikot din yung 3,000. So, medyo nakakahingal talaga yun. Kung lakad, okay lang. Di ba? How about yung 5,000 meters ng ikot kaya sa oval? Ang dami na. 5,000 meters. 21, sir. Napakadami naman. Ano lang yan? Nasa Sir, 12. Sir, 11. Mga 11 or Sir, 12. 11. okay, 12.5. 12 kalahating ikot. So imagine, ang laki-laki ng oval. 400 meters yan. Tapos iikot ka ng 12 ikot at kalahati. So kailangan ng malakas na resistensya niya, endurance. How much more pa kaya kapag meron tayong 3,000 meter? Ito, ang dami na ito. 10,000. 10,000 meter. So, yan ay 25 na ikot. 24. 5. Okay, imagine, 25 na ikot. So, kaya nyo kaya yun? Ang takbo lang? Walang lakad? Hindi po. Okay, so, Bali na pa, sir. yan, class. Meron tayong long, short distance, saka middle distance. Yung mga tumatakbo, yung mga runner sa short distance, hindi sila pwedeng tumakbo sa long distance. Hindi porket runner ka, pwede magtakbuhan lahat yan. Kung sa short distance ka lang, doon ka lang. Kung sa long distance ka lang, doon ka lang sa long distance. Kasi magkaiba sila ng training. Okay? Yung mga tumatakbo sa short distance, sila yung pinaka mabibilis tumakbo, pero mabilis na mapagod. Okay? So yung mga nasa long distance naman, sila yung hindi ganun kabilis yung pagtakbo. Pero yung kanilang resistensya, yung kanilang endurance, kayang tumagal ng ganun kahaba tatakbuhin. Okay? So magkaiba yan. Hindi porket runner ka, pwede magtakbuhan lahat yan. Ito, relay. Sa mga athletics, ano pag sinabing relay? Yung Diyosa. ipapasa nila sir sa kabilang sa isang tao pa ulit bago yun na yung Okay. tatakbo. Pag sinabing relay races, ito yung sa mga sa running event na kampihan. Okay, 4 kayo sa isang team. O sa isang school, 4 kayo magkakampi. Meron na So, ipapasang ano. meron diyang ipapasang baton kung tawagin yun, yung gawa sa aluminum. Then, siya naman yung tatakbo. Okay? Tulungan yun. So, dalawang klase yan. Merong 4x100, 4 kayo, tigwa 100 yung tatakbuhin nyo. Okay? At meron namang 4x400, 4 kayo, at tigigisang ikot kayo, tigwa 400 meters. Okay? So, yan yung klase ng relay. Bawal malaglag yung baton. Pag nalaglag sa sahig yun, habang tumatakbo kayo, habang pinapasa tapos nabitawan, so disqualified na kayo, talo na kayo. So, pinapractice yun. Yun yung relay. Okay? So, ayan. Parang pinapasa yung baton. Then, eto, kung napanood nyo na, kapanood na kayo ng ito, hurdles. Ito yung tinatalunan, may tinatalunan. Okay? Pero hindi siya long jump, hindi siya high jump. Running pa rin yan. Pero meron silang mga obstacles na tinatalunan na ang tawag ay hurdles. Okay? So, ayan. So, next. Okay na sa running event. So, ano ang kaya nyo? Sa short, sa long, or sa middle? Middle lang, sir. Wala po. Middle. Okay, so tingnan nga natin. Dito naman tayo sa Very short. jumping events. So, meron tayong jumping event. Kaya na running. Kung yun yung nasa track. Pag sabing track, yun yung race track. So, jumping events naman, ano yung mga alam yung jumping events, athletics? As na mga pagbigay ng halimbawa. Sir, long jump. Okay, long jump. Ano pa? 4. Long jump. Ano pa? Short jump. So, long jump, high jump, Sir, yung may dalang ano. triple jump, at pole vault.
Isa-isa natin yan. So, dito muna tayo sa high jump. Siyempre, from the word itself, high jump. Pataasan. Okay? Hindi palayuan. Pataasan. So, tingnan natin kung panoorin natin para mas maunawaan niya. Sa high, sino nakapanood ng high jump ng sa athletics? Sino nakapanood? Zero. So, meron tatlong klase ng pagtalon sa high jump. Meron tayong scissor jump. Meron tayong yung nakahiga, nakalimutan ko tawag doon, nakahiga at yung pababa. Ayun, yung tinatawag na scissor jump. Yung kanan muna at yung kaliwa. Okay, so ayan, scissor jump. Yan yung kadalasang mapapanood natin sa intrams. Okay, yung patagilid siya. At labang sa kanila dyan is yung parang malaking kama. Okay, so yung pangalawang klase naman, wala, puro scissor yung ginagawa natin kahanap pa ng iba. Ito. Okay, so ito naman, pahiga. So, sino kaya makakagawa ng ganyan sa atin? Hirap niyan, sir. Pahiga. Yung isa Meron naman, sa akin sa likod. oo, nate-training yan. Okay, yan, scissor kick, yung paalang. Yan yung pang intrams. And then, yung isa pa, ito, yung padapa. Parang action star. Tapos mahirap yung padapa. Pag nagkamali ka dyan, sir, baka mabalian. Oo, kaya pinapractice talaga yan. Di ba? Basta pwedeng i-try ng try. So, huwag nyo itatry sa kama nyo. So, next. So, after ng high jump, meron naman tayong tinatawag na long jump. Yung pinagawa ko sa inyo, yung learning sa learning task 1, standing long jump, yung iba yun sa long jump, sa athletics. Sa athletics, sa track and field, pag sinabing long jump, ito may buwelo. Tatakbo na mabilis, then tatalon sa isang paa, then babagsak sa ng dalawang paa. Okay, so panoorin natin. Pero sa buhangin ba babaksak yun, no, sir? Buhangin, babagsakan. Long jump. Ito natin. Kung kaya nyo ito. Okay, so ayan. Sana nakikita nyo ng malinaw. Takbo na mabilis. Then natigil talaga siya, natigil. Kaya maglala. Kasi in-explain. Then, tumalon sa kanang binte or paa. May buwelo siya. Pinapakita lang yung posisyon ng katawan. And then, sa ere, ang na ito, ang dami naman sinasabi dyan, dito na lang tayo. So yun, natin nyo paano tumalon. Mabilis sa pagtalon, then okay. So dapat sabay yung dalawang paa babagsak sa buhangin. Kaya nalipad na.
Okay, importante yung paggalaw ng katawan sa ere. Yung sa inyo, yung sa inyo nakatayo lang kayo doon, ha? Hindi kayo tatakbo doon. Yung sa standing long jump, yung sa learning task 1. Ano yata yun? Sa ano yun? Sa skill, di ba? Sa standing long jump. Yun na hindi kayo tatakbo sa athletics lang to. Okay? Baka tumakbo kayo pag pinagawa ko yung standing long jump. Nakatayo lang yun. So next, ang kanya sa long jump. So meron naman tayo yung pangatlo, pole vault. So sino nakapanood ng ganyan? Alam niyo ba yan? Yan, ako po. Ano na hagis? Zero. Yan yung may mahabang parang mahabang Siya yung minsan nababali. Parang stick, sir. okay, stick. So ito, may bibira sa atin yung ganito. Kasi ay mahal ang equipments at delikado. Siya sa Olympics. Pole vault ang tawag doon. Okay? So ayan. So bebelo. Imagine gano'ng kataas yung o-obera nila. Bawal sumagi sa tubo. Okay? So yun. So, bibira sa atin yung ganyan, wala tayong mga ganyan sa intrams. Unang una, delikado, mahal equipments, at bibira lang yung interesado dyan. Okay, yan yung pole vault na tinatawag. Kasama yan sa athletics. Then, pang-apat, triple jump. Okay? So, kaya tinawag na triple jump, 3 beses kayong sasayad sa lupa. Pero, iba't ibang klaseng pa ang gagamitin. Triple jump, una muna ay leap, hop, tsaka jump. Okay? So, papanoorin natin yung slow motion para makita nyo kung paano yung triple jump na tinatawag. Pag mali yung klase ng pagtalon mo, ka doon, mapupold ka, so hindi maka-record. Ano yung magandang slow mo dito? Triple jump. Nawala yata. Ito na lang. Ito yung pa ang gagamitin sa triple jump. Dito nagkakaalaman yan. So, bebela muna ng malayo. Mabilis. Then, apply ko lang. Umapak siya sa kanang paa. At babagsak ulit sa kanan. Bagsak naman kaliwa, then pangatlo sabay na dapat yung dalawang paa. Okay? Hop, leap, tsaka jump. Tingnan ulit. So kanang paa yung ginamit, bumagsak siya, kanang paa ulit. Then pangalawa, bagsak sa kaliwa. Pangatlo, sabay na yung dalawang paa. Yun yung triple jump tinatawag. Kung nagkamali kayo dyan ng tungtong, so mapopold kayo. Okay? So ayan, kanan yung pinatalon niya. Bumagsak siya, kanang paa ulit. Pangalawa, kaliwang paa. Then pangatlo, sabay na dapat yung dalawang paa. So yun yung triple jump. Okay, so marami na po-fault dyan kasi minsan sumasayad din dalawang paa, which is hindi naman dapat. Okay? Andiyan ba si Alexa? Dino? So ano yung mga jumping events na discuss natin? Sino mga pag-enumerate? Triple jump po, sir. Sige, Ezekiel, i-enumerate mo yung 4 na jumping event. Triple jump po, tapos Triple jump, pole po. pole vault, ano pa? Yung long jump po, tsaka po yung high jump. Long jump, tsaka high jump. Okay, so ano yung pinakagusto nyo doon sa 4? Tingin nyo kaya nyo magawa? Pinakamadali. Long jump lang Pinakamadali. po. Long jump na lang, Long sir. jump lang po. Long jump. Long jump, high. Long jump. Yan, nakahinto daw. Long jump. Long jump. So, okay, yung mga hindi makasunod or malag, so kayo mag-alala, naka-record yan. Basta andyan lang kayo.
Okay, mag-reconnect kayo. Okay, so pangatlong event sa athletics, we have throwing events. So ano yung mga alam nyo sa throwing events sa athletics? Sir, javelin, sir. Okay, javelin, ano pa? 4 din yan. Javelin lang, javelin throw. So, ano ba yung nakikita niyo napapanood niyo sa mga throwing events? Ano yung mga klase? Javelin. Sir, sir, tapos biglang ibaba to. Yung ano? Yung iikot po tapos biglang ibaba to. Okay. So, ano pa? Yung mabilis. So, tingnan natin na isa-isa natin yan. Una muna, shot put. Ano ba yung tsura ng shot put? Sir, yung bilog na 1 kilo siguro. Okay, so hindi lang 1 kilo yun. Ito ay parang bolang bakal. Ito yung palayuan ng bato or hagis. Actually, hindi siya hinahagis tinutulak. Shot put. Ito ay bolang bakal. So, parang 7 kilo. 7 point something yung bigat niya. Imagine 7 kilo. Ayan, bolang bakal yan. So, ito ko muna ilalagay. Okay, so yun yung posisyon nakalagay sa bandang likod ng tenga or sa bandang ilalim. Then, ang belo niyan nakaganyan. Okay, hindi yan parang bowling. Pero ang bigat niya sa lalaki, 7 kilos. Imagine, 7 kilo. Sa pambabae, nasa 4 kilos lang. Okay, mag-i-spin muna ng isa at ihahagis papalayo. So imagine yung bigat ng bolang yon, 7 kilo, mahigit sa lalaki. Sa babae naman, 4 kilo. Okay, so yan yung shot put. Next, meron naman tayo. Ano pa yung alam nyo na hinahagis sa throw? Hammer. Sir, javelin. Okay, dito muna tayo. Discus throw. Ano kaya ito nito? Sir, yun yung bilog. Okay, ito yung parang plato. Parang UFO yung hinahagis. Okay, nagawa sa kahoy at bakal. So, nasa 2 kilo siya. Ito yung parang flying saucer or UFO. Discus throw. From the word disc. Ito, mas maganda. So, meron siyang cage para hindi tumasik kung saan yung ano. Yan yung disc. Okay, mag-i-spin muna siya. Nakatalikod siya sa hagisan niya. Okay, so yan yung tamang paghagis. Iikot pa ng isa yan, 2 spin halos yan para mas maganda yung pag-ikot yung pagbato niya. Ayun, yun yung tamang paghagis ng disc. Parang UFO hinahagis. Pero sa likod ng kamay siya dapat tatalsik yung disc. Okay, so Sir, yan. napakalayo naman na. Oo, yan yung mga professional na kasi yan. Mga pang-international. Yan, medyo malinaw siya. Okay? Pwedeng ganyan lang. Pwedeng isang spin lang. Opo. Okay? Pero yung iba ginagawa 2 spin. Ayun. Yung gawa sa kahoy na merong bakal, aluminum. Ang bigat niya nasa 2 kilo. Huwag kayong lalapit sa mga nagtatraining. Pag nagtatraining, huwag kayong lalapit sa kanila. Kasi may pagkakataon na pag spin nila habang nagpa-practice, minsan nadulas at baka sa inyo tumama. Disgrasya, abutin nyo dyan. Okay? So,
Una muna, shot put. Pangalawa, discus throw. Then pangatlo, we have hammer throw. Yung martilyo. Okay? Sabi ng hammer throw, ito yung parang shot put din, pero merong merong chain, merong tali. Then, ikot ka ng mabilis, then bibitawan mo. Okay? Ito siya. Ito, bibihira to. Walang na to sa intrams. I-spin ka ng mabilis, then bibitawan mo siya. Ayan. Medyo malag nga lang. Ito nga tayo, parang ayan, sana nakikita niyo kung paano. Okay, so ikot siya na mabilis, hawak. Then, bibitawan. Yan yung hammer throw tinatawag. Yung parang wrecking ball. Alam niyo ba yun? Pag nagkamali siya dyan, sir. Kaya yan, nasa cage. Nasa harapan lang yung tatalsikan ng bola. Dapat. Bawal siyang lumabas na sa circle, ha? Ayun yung ikutan. Okay, 5 ikot. Panlima binitawan. Ano yan na bakal na merong chain. So yun. Ano tatamaan yan, sir? Lupa lang. Kalayuan. And pang-apat, we have javelin throw. Ano ito lang javelin? Mga ito ng javelin. Javelin throw daw. Stick na may patusok. Okay, parang sibat. Okay? Tayo na gawa sa bakal or aluminum. So, ito yung javelin throw. Javelin, sibat nga, spear. Tatakbo ka ng patagilid, yun ang pinakabulo dyan, mabilis sa patagilid. Scissor, hindi alam mo ito ang tawag dyan, parang scissor ano yata siya, scissor step or cross step. Then, ayan, pasibat siya. Okay? Yan ay palayuan, hindi pataasan. Okay? But kapag hindi tumusok ang iyong hinagis, hinagis mo lang siya tapos tumba. So, fault yun. Hindi yun recorded kahit pa napakalayo. So, dapat tutusok siya sa lupa. Kapag hindi tumusok, hindi recorded. At okay lang yung matumba. Pagkatusok, tapos natumba, so good pa rin yan. So, ayan. Isa rin niya, huwag na huwag kayong lalapit. Pagka meron kayo nagpapakas ng ganyan, ako po, napakadelikado. Okay? So, ayan. Yun yung 4. O, sino yung mga pag-enumerate itong 4 na throwing event? Herbertus. Bertusa, ulit. Fortes, ma'am. Ay, sir. Sige, Fortes. Try mo. Ano yung 4? Shot put. Okay, Discus. ano pa? Hammer throw. Javelin throw. Okay, so yung hammer pa. Okay? So, alin dyan sa tingin nyo ang kaya nyong magawa? Sir, yung Pinakamadali. parang plato po. Wala po. Parang plato? Wala sa akin. Wala na sir. Distro po. Castro. So, yan. Yan yung mga events sa track and field. Kaya tinawag na track and field kasi nga yung mga ginagawa sa track, ito yung mga running, sa field, ito yung mga jumping and throwing events. So, balikan natin yung oval kanina. Yung pinakita ko sa inyong picture. So, ito sa gilid, ito yung track. Kaya nga track and field. Track and field. Pag sabing track, ito yung race track. Mga running event. Okay? Sa gitna, field, ito yung mga events sa track and field. Again, dito sa bandang kaliwa, dito yung high jump. Okay? Then sa bandang taas, dito yung pole vault.
Sa bandang baba, yung long jump tsaka yung triple jump. Then dito naman sa part na to, dito yung discus throw at hammer throw. Meron yung cage dito. Okay? Then shot put, dito siya. Then yung javelin dito. Kung mapapansin nyo, yung javelin, ang layo ng sakop niya dito, di ba? Kasi medyo delikado din yan. So, pero pag pumunta kayo sa mobile natin sa Santiago, kung mapapansin nyo, ang dami kung ano-ano nilalaro, di ba? Kasi minamaximize nila yung event, yung field, sayang naman. Pero kung tutusin, dapat talaga ang track and field ay pang track and field lang. Okay? So, yung sa over, may ano sa akin. Anong soccer, meron minsan baseball. So, yun yung lesson number 4 natin. Yan, baka mag-gulat tayo, sayang lang, wala tayong tryout, wala tayong, ngayon kasi nga delikado, pandemic. So, sa mga susunod siguro, pag okay na papatryout tayo, baka meron sa iyo maging player ng athletics or ng tinatawag na track and field. Okay? So, yung sa yung sa running, sayang nga, running, tsaka sa jump, sa long jump. So, kaya magandang itry niyo yung physical fitness test. Baka meron kayong kakayahan dyan. So, next tayo lesson. Okay. Swimming. Sino yung mga marunong mag-swimming dito? Meron ba? Marunong lang, sir. Hindi magaling. Lumangoy, marunong. O sino naman yung hindi marunong kahit nagkalutang lang? Sir, lumulubog ako sa tubig. Lumulubog. Okay, so pag may pagkakataon ay mag-try kayong mag-aral kayo mag-swimming kasi maganda sa katawan yan at importante sa tao na marunong mag-swimming. Okay? Malay niyo, bumaha. Tapos pag bumaha. Akala mo may bagyo. Ito, hindi naman nabahadip sa atin. So, pero ang pag-aaral natin dito, hindi ko tuturuan maglangoy. Tuturuan kayo dito kung ano yung mga nilalarong event sa swimming, sa sports sa swimming. Okay? So, pakibasa nga, Ramirez, yung anong ibig sabihin ng swimming sa sports? Hana? It's an individual or team sport that involves using arms and legs to move the body through water. Okay. So, yun nga, individual, pwede siyang individual event, pwede rin siyang team. Okay? Pwede individual, pwede team sports. Na gumagamit ng kamay, arms, legs, na yan, para magalaw through water. So, ito yung Olympic size ng swimming pool. Ang Olympic size ng swimming pool ay merong habang 50 meters. 50 meters dapat ang haba ng Olympic size sa swimming pool. Dito sa atin, sa Gentry, wala tayong Olympic size na swimming pool. Pero pag intrams, kapag municipal meet, ang ginagamit nating pinaglalaroan natin saan? Sir, Doon sa may St. Jan, sa may Santa Clara, sa may Malabon. Kaso sa kanila ay hindi pa rin 50 meters yun. Nasa ano lang yata yan, 25 meters lang. Okay, so bumabalik-balik pa. Kalahati. Sa Laguna, maraming Olympic size. sir, sa Dasma. Okay? So eto, maraming klaseng ng stroke sa pag-swimming. Pero 4 lang yung ginagamit sa sports, sa swimming. Yung freestyle, breaststrokes, backstroke, and butterfly. So alin dyan ang alam nyo? Sige, butterfly. Sir, Sir. backstroke, tsaka butterfly. Backstroke po. Backstroke, okay? Freestyle. May marunong mag-butterfly? Ako po. Sa breaststroke, marunong? Sir, mahirap yung breaststroke. Okay. So, yan. Pag-discuss natin, ano yung advantages at ano ang disadvantages ng 4 na yan. Okay? So, sa freestyle muna tayo. Okay, pakibasa yung freestyle. Hindi pa si Heaven? Heaven, ano yun ba? May Heaven ba dito? Sige, ikaw na lang, Sir, si Mascardo. Sir. Mascarda. Ikaw na lang. Hmm.
Wala. Mira, Herbert Gibanya, ikaw na lang, Gibanya. Freestyle swimming implies the freedom to choose any stroke style for competitive swimming. This style is generally the fastest. Okay. Sabi nga dyan, ang freestyle, hindi na sa pinakamadali, pero ito ang pinakamabilis sa 4 na stroke sa swimming. Okay, yung freestyle. Pero ito rin pinakakilala. Okay, yung freestyle stroke. So, kapag medley ang laro, so pag sinabing freestyle, kahit anong lang yung gawin mo. Pero pero pag ano lang, individual event, pag freestyle lang talaga. Okay? So, panoorin natin yung kamay at paa ng freestyle. Ang paa sa freestyle ay flutter kick. Kung sinabing flutter kick, yung parang nakakampay kaliwat kanan. Okay, ganun yung Kawag ng kawag. Gusto nyo camera nyo? Gagawin nyo to. Okay, panoorin nyo yung kamay ha, kasi gagawin nyo to. Teka lang ha. Linawin ko lang. Meron na palang post ngayon na suspended na, pero tuloy pa ba natin? Kukunti na lang naman to eh. Diretso natin na. Tuloy na natin sa ilang oras. Tuloy na. Tapos na rin naman. Okay. So, continue tayo. Sa freestyle, nakadapa ka. So, kanan muna, kaliwa, then kanan. Sa pang-4, doon ka pwedeng tumingala sa gilid para huminga. Sir, para humihinga. Kada tatlo, hindi yung kada Nagasan yung ulo. Hindi kada kampay, hinga ka ng hinga. Okay? 1, 2, 3, hinga yun. So, tingnan na natin. Okay, pag nasa baba yung, ayan. Okay, pag nasa baba yung kamay, so para mong ginagrab yung tubig, para mag-forward ka. Okay, salitan yun. So yan, tumingala na sa gilid para huminga. Okay, so yung paa niya ay, yan, flutter kick ang tawag nila dyan, kampay ng kampay, kaliwat kanan. Okay, so ayan, yung kamay, kaliwa. Kanan. Ang paghinga dyan sa gilid. Sa gilid ko titingala, hindi ko titingala ng paharap. Okay? Okay, so sige nga. Tingnan ko nga yung mga kamay nyo. Saan yung mga camera nyo? Nag-go-off na yata. Off. I-on nyo yung mga camera nyo. Puro kayo naka-off. Ayan, ang dami naka-off. Open yung camera nyo. Titingnan ko kayo. Ayan, nakita yung mga naka-off yung camera. Pinapakita ko. I-on nyo yan. Okay. Sige. Mamaya, pagkatapos natin i-discuss yung 4, gagawin nyo yan. Ha? Okay, so next tayo. Backstroke. Okay, pakibasa yung backstroke. Diba to? Si Ezekiel. Okay, pakibasa. Backstroke. Backstroke is one of the 4 swimming styles used in competitive events regulated by FINA, and the only one of the styles swam on the back. This swimming style has the advantage of easy breathing, but the disadvantage of swimmers not being able to see where they are going. Okay, so ang backstroke, ito naman yung pinakamadali. Bakit pinakamadali? Kasi ikaw ay nakabaliktad, nakahiga ka, anytime pwede kang huminga kung kailan mo gusto. So, nagpo-floating lang. Hindi katulad ng freestyle, may pagkakataon ka lang huminga.
Unlike sa backstroke, nakahiga ka, anytime pwede kang huminga. Pero, ang disadvantage naman nito, hindi mo kita yung pupuntahan mo. Kasi nga nakatalikod ka. Okay? So, hindi mo alam, mauntog ka na pala doon sa end ng swimming pool. Meron ka pala makakabangga. Yun ang disadvantage niya. Okay? Sa backstroke. So, tingnan natin yung kamay. Paano yung kamay sa backstroke? So, kabalik na lang siya ng freestyle. By the way, ang paa dyan sa backstroke ay para sa freestyle din, flutter kick pa rin. Yung kampay ng kampay, kaliwat kanan. Kailangan yata, ano ba ginagawa nito? Mali yata ito na iba. Lubog na lubog, sir. Hindi. Bumelo lang yon. Okay, yung paa niya ay flutter kick din. So, ayun, kaliwat kanan. Kabaliktaran lang siya ng freestyle. Okay? Pag nasa ilalim yung pag nasa ilalim yung kamay nyo, so para yung ginagrab sa ilalim yung tubig para pumorward kayo. Okay? At ang paa nagpapalutang. Yan yung flutter kick. Okay? Para lumutang kayo. Yan yung backstroke. So, next tayo. Pangatlo, we have breaststroke. So, paano kaya yung breaststroke na yan? So, may basa, Muhammad, ikaw naman. Imul. Breaststroke is a swimming style in which the swimmer is on their chest and the torso does not rotate. It is the most popular recreational style due to the swimmer's head being out of the water a large portion of the time, and that it can be swum comfortably at slow speeds. Okay. Sa breaststroke, ito ay hindi katulad ng freestyle tsaka ng backstroke. Sa backstroke kasi gumagalaw ang bewang, tsaka freestyle gumagalaw ang bewang at yung shoulder. Sa breaststroke, hindi. Steady lang yung shoulder at yung bewang. Ang sabay na gumagalaw dyan, yung paa at kamay. Yung paa, dyan sa breaststroke, parang palaka. Nang tawag ay frog kick. Ganun yung paa sa breaststroke. Okay, so tingnan natin kung paano yung kamay ng breaststroke. Yung paa niya parang palaka, ha? Frog kick nga ang tawag doon. Ito, madalas ginagawa pag nagpapalutang, di ba? Frog kick. Ito. Hindi kasama yan, dumayp lang siya. Wala, hindi natin lumutang. Tagal naman yung lumutang. Okay. So yan, sisimula na siya. Tingin yung paa niya. So ipupush niya ng ganyan, parang palaka. Hindi katulad sa freestyle na salitan. Okay? So yung kamay, ayaw ipakita yung kamay. Teka, Kamay sir. Ayan, atin yung paa, parang palaka. So yung kamay naman, ito yung kamay niya. Galing sa harapan, papunta sa baba, para lumutang yung kanya ulo. Okay? So kaya breaststroke, galing sa dibdib. So sa unahan muna, kukross niya yung siko niya, then tataas niya, yan, sabay yung ulo niya. Okay, ganun. Hindi na pupunta sa likod yung kamay. Okay, hindi na pupunta sa likod. Sa dibdib lang. Ayan. Iniangat. Okay, so ayun. Yan yung breaststroke na tawag. Sabay dapat yung paggalaw sa paa na frog kick. Okay, so next. Ang apat, butterfly. Okay, butterfly stroke.
Nasa Prias. Butterfly is a swimming stroke swam on the chest with the both arms moving symmetrically, accompanied by the butterfly kick, also known as the dolphin kick. Okay, ang swimming stroke, sabi nila ito daw is sa pinakamahirap. Parang breaststroke din, mahirap din. So, ang paa dyan, ang paa sa butterfly stroke, kaya tawag nila na butterfly kick or dolphin kick. Paano ba yung dolphin kick? Ang dolphin kick, yung paa ay parang yung paa ng, parang ang paggalaw ng buntot ng sirena or balyena. Yung pantay, yung dalawang paa na alon, parang na alon. Ay, opo, sir. Sa butterfly kick. And then yung kamay naman, parang kabaligtaran siya ng ng breaststroke. Ang breaststroke nasa unahan lang. Pero itong butterfly stroke, pumupunta sa likod yung kamay. Then itataas. So panoorin natin yung butterfly stroke. Tsaka yun yung pinakamahirap. Ito. Ilalim na view. Okay, so dive muna. Simula pa lang. So, ganyan yung paa. Okay? Mahirap, sir? Hindi tulad sa parang palaka. Hindi rin tulad ng freestyle. So, yung kamay, so ito muna kayo tumingin. So, ayan, galing yan sa baba, pupunta yan sa bandang likod. So, yung tataas. So, ito mo kayo tumingin sa kabila. So, hanggang sa unahan, bababa, itataas yung kamay. Hindi tulad ng breaststroke na nasa unahan lang. Okay? Yung sa butterfly, nanggagaling sa likod. Okay? So, yung paa, so parang dolphin kick nga, parang sirena lang. Okay, so yun yung sa butterfly stroke. So, pag sinabi individual medley, isa ka lang, pero lalawin mo yung apat. Okay? Pag sinabi naman na medley relay, ito kampihan parang sa takbuhan, apatan yan, at kanya-kanya kayo ng lalangoyin. Yung maglalangoy ng breaststroke, maglalangoy ng butterfly, yung maglalangoy ng breaststroke at ng freestyle. Okay? Pinakahuli yung freestyle. Or front crawl. Yung official, so na to, hindi yung sasama to. Okay, ano yung apat? Sino mga pag-enumerate ng apat na swimming stroke? David, andiyan ba sa David? Lionel? Part, sir. Sige. Partes, sir. Ikaw, Silva. Will enumerate for... Sir, butterfly po. Butterfly. Max. Freestyle. Backstroke. Hindi yan, hindi yan. Shout out backstroke. Paano yung backstroke? Sige, si ano muna? Uy, Cortez. Okay.
Paano yung freestyle? Paano yung kami ng freestyle? Si Portes. Okay, paano yung kamay ng freestyle, Portes? I-open mo na rin ang camera, ang mic mo pag tinawag. How about Bertuso? Sir, freestyle. Freestyle. Open mo yung mic mo pag nagpe-perform. May points yan, ha? May points sa akin. Sa akin ganun. Ano yung kamay? Freestyle? Tama ba yun, class? Sir, pag ganun. Okay. So, how about si Prias? Okay, on mo yung mic mo pag magpe-perform. Sir, freestyle. Si Prias, gawin mo ay butterfly. Paano yung butterfly? Ang hirap, sir. Hindi ganyan. Sir, kasama pa? Silba po. Kamay lang. Next. Sige, Silva, ikaw naman. Silva, open mo yung mic mo. Ang sayo ay, sige, backstroke. Paano yung backstroke? Tama ba? Ganun, backstroke? Parang floating yata yun eh. Sige, tama rin naman. So, Josa, ikaw. Josa May. Hindi ko pa nakatatawa. Butterfly. Ganto po. Ganon. Okay, so, sa likod. Ang gagaling yung kamay. So, ayan. Ngayon, i-explain ko yung gagawin yung learning task. Ayan, i-closing ko lang ito. So, bali, yung learning task 1 to 4 sa PE, so dapat nagawa nyo na yun. Yung hindi pa tapos, gawin nyo na. Explain ko yung learning task number 5, 6, 7, and 8. Pero ito, hindi ko pa gagawin ko pa sa Google Form. Papato ko lang, tuturo ko sa inyo kung yung gagawin nyo. So, learning task, bali na ito, learning task 5 na ito. Ito yung gagawin sa learning task 5 at lex lang. Ito niyo ba? Opo. Opo. Okay. So, identification lang siya. So, make choices na yan. For example, ito. These are racing events involved distance ranging 10 to 400 meters. Ano kaya yung mga event? Ano kaya yung event sa running yun? Sir, sprint. Okay. So, sprint. So, example na yan. Pero, focus mo rin. Learning task 2. Learning task 6. Gawin nyo. I-rearrange nyo lang to. And then, get the definition para makuha nyo yung tamang sagot. Okay? Question number 1. Fastest and most popular stroke. Ano kaya to? Freestyle, sir. Okay, so ganyan pagsagot sa learning task 6. And learning task, ito 7 na to. 7. Dito ay itong gagawin nyo. Magpipicture kayo. Pwede kayong humingi ng tulong sa amin sa bahay para picture ako. Ang gagawin nyo, magpe-perform kayo ng isang basic skill. Pwedeng sa athletics o kaya naman ay sa swimming. Isa lang. Kunyari, magbabato kayo ng javelin o kaya magbabato kayo ng shot put. Tapos, meron kayong description. Okay, ito naman, swimming, kunyari kayo ay freestyle. So, picture lang kayo, hindi video, picture lang, okay na yan. Then, meron doon tayo sasagutan na ano yung ginagawa nyo o description. Okay? Then, i-upload nyo doon sa Google Forms na gagawin ko. Okay, maliwanag ba yung learning task 7? Dali lang, di ba? Okay na? Learning task 7? Apo. Ano? Na. Then, learning task 8. Ito, lilipat ko pa sa Google Forms. Okay, mag-ala. Essay. Sa tatlong questions, 5 points yan. Pag naman kayo nagsasagot ng essay, maganda-gandahin na may sagot. Ayoko naman yung
Napakasimple lang. So, kayo na bahala magpaganda ng sagot para mas maganda, mas mataas makuha yung points na. Dito pahabaan. Okay lang na except, pero yung thought andoon. Okay. So, ayan. Kaya na, ipopost ko ito doon sa Google Forms. So, masagutan nyo na lang. Inaayos ko pa, ha? Siguro bukas po. Siguro bukas po i-upload. Thank you po. Thank you, sir. Bye-bye. Wala na. Thank you po. Thank you, sir. Wala na po. Sige. Magbabag yun. Sige Bye, na, sir. kayo Thank naman you po. Sige na, namin. Bye, sir. Mhm. Bye po. Thank you po. Ingat po. Bye, sir. Bye-bye, sir. Bye-bye. Yeah.